Magandang gabi po. Para sa tanong. Yan. Yeah. What ba to? Wish 107.5. Yeah, ay, I don't wanna play with me, no way. Got these chains Yan. up on my face. Riding in a lane, no pain, no Wow. gain. Hop in Very a good train, might go music. insane. I Thank don't you. wanna be with you, no way. Have Si respect for who Michael I am. Pacquiao Say no to performs some other Hate place. live Shut on down all of this hate. Wish I don't wanna play with me, no way. Got these 107.5 chains up on my face. Riding sa in a rap. lane, no pain, no gain. Yan. Diyan tayo mag-umpisa sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong gabi na ito, magkakaroon po tayo ng counting discussion po sa nalalapit na pasukan. Ako po magre-recommenda po ako ng mga pwedeng gamitin natin na application para makatulong sa mga teachers at sa mga estudyante natin dito sa Pilipinas. So ang pasukan sa amin sa college will be on August 24 na, no? And I don't know lang kung it will be extended or yun na talaga ang date na yun. So let us hope na mag-start na siya, kasi talagang kapag hindi tayo nag-start, made-delay talaga ang pasukan. Pero siyempre depende pa rin yan sa sa kagustuhan ng ating government. So let us respect kung ano po yung mga desisyon ng natin authorities, kasi para naman to sa taong bayan. For now, I will discuss or siguro mag-share lang ako sa inyo ano ba ang pwede nating gamitin ngayong pasukan sa education, as teacher, as student. At i-discuss ko nga po itong tinatawag natin ng mga Google application. Yan. So, napakaraming apps po. Ang tawag natin doon sa application is apps na meron ang Google. No? At ang discuss ko lang po ay itong tatlo na sa tingin ko ay first nating or dapat nating matutunan. Yan. Click ko po ang Google. So, itong Google na to, yan. Click dito sa bandang taas, ito yung mga product niya. No? Kapag nag-login kayo, makikita nyo yan. No? Ito. So, ang product ng nauna kong di-discuss is itong Google Classroom. Yan. Okay. For teachers and students. Click ko po ang Google Classroom. Yan. So, depende sa bilis ng internet. Yan, kung, bago may load itong Google Classroom. So, lalabas na yan dyan. Yan. So, burahin ko lang muna ito para mag-create tayo ng class. Tanggalin ko lang muna. Okay. So, ito mga example lang naman to, for example, yan na lang yan, for example, teacher ka, ang gagawin mo is yan, click mo tong plus. Dapat alam din to ng mga magulang kasi baka sabihin nila, oh anak, ano yan, baka kung ano na yung ginagawa mo, pinipindot-pindot mo dyan. So, etong join class is kapag ang estudyante magjo-join ng klase ni teacher. Ito namang create class is syempre si teacher magki-create ng class. So, ngayon teacher po ako, kaya magki-create ako ng class. Yan. So, meron ditong condition or ito yung dapat mag-agree ka for using this classroom. So sabi rito kung gagamitin ito ng isang educational institution, you have they should sign up for the free G Suite. No?
So, this is for demo purpose only. Kaya click natin tong continue. Ayan. Okay, so we will create a class. For example, uh, John class. O, yun yung teacher. John Cruz. Class na lang. Class section. Rizal. Ayan, Rizal ang section nila. Subject. Management. 1. Room. Nasa room, ano sila? Room 10. And then, create. So, dito may lalabas na nag-a-appear na class. Depende na rin sa sa loading yan. Nagkapag-create na siya. So, ito yung create na class, no? Ang teacher si Jan. Anong subject? Rizal. Okay. So, si teacher, first day of class, ito yung i-create niya. And then, while si student naman, maghihintay siya sa code ng klase na to. So, makikita nyo rito, ito yung code. Yan. Ito yung ipapadala na code ni teacher sa kanyang students. So, copy-paste lang po ito. Highlight po muna, and then copy, and then kapag na-copy na, yan o, kabuuan. Kapag na-copy na, skip lang natin. Send na yan sa estudyante. Okay. How to send sa people po sa bandang taas. Yan. Kung dapat alam na pala ang Gmail ng student, invite mo lang ang student mo. Yan. Yan. Click mo lang and then type mo rito ang Gmail or email ng student. And then, for example, invite ko ang kaibigan ko. Then, i-click ko to. Yan, invite. Click mo lang tong invite. And then, makakarating na sa kanya ang class code. Cancel lang pala na natin. So, itong Google Classroom na to, dito binubuo yung pangarap ng estudyante at ng teacher at student. Dito nagkakaroon ng ng mga tawag rito, yung meeting ng dalawa o ng klase. Itong stream na to is dito nagbibigay ng instruction, si teacher. Makikipag-communicate siya sa kanyang mga estudyante. So, sasabihin ko sa estudyante ko, okay, share with your class. Pindot na yung poll. For young class, all students. So, magbibigay ako dito ng we will start at 7. Instruction. We will start at magawin natin 8 na lang. Para yung 30 minutes, for example, is parang ano yan, sending of code. And then, pause. Click ang pause. Okay. Pwede rin namang advance schedule. Or pwede rin save draft lang muna. Okay. So, pwede ka na mag-attach din ng iba pang information. Kung meron ka ng available na material sa YouTube, or nakalink ba to, or nasa Google Drive mo ba ito. Kung meron, isama mo, i-attach mo, and then pause. Pause. Yan. So, mapopost na rito yun at mababasa na yan ng estudyante. We will start at 8 a.m. So, yun lang naman. Para ma-inform ang estudyante na, si sir pala, may sinasabi sa atin. O si teacher. Okay, ang next is itong classwork. Yan. So, ang classwork is bali, mga activities yan na pinapagawa ni teacher sa kanyang mga estudyante. Ito, Google Calendar, yung date nga ng deadline ng classwork, and then storage kung saan makikita kapag inedit itong classwork.
So, assign work to your class here, no? Do sabi dito. Create assignment and question. Use topics to organize classwork into modules or units. Order work the way you want students to see it. So, dito yung ginagawa lahat sa classwork. Okay, for example, click natin ang create. Yan. So, pwede kang magbigay ng assignment, quiz assignment, question. You can post material or reuse other materials. Itong topic natin, taga-organize ito para alam ng estudyante kung ano yung mga nasa deadline. Okay po. Next is people. Na kanina nasabi na to. Students and teachers. No? Ayan. So, kapag teacher, pwede siya mag-add ng co-teacher, invite teacher. Students, nag-invite ng students. Teachers yan, nag-invite ng students. Grade. So, dito yung grade na lalabas. Monitoring ng mga estudyante. Students, grades. Okay. So, ito yung Google Classroom. No? Napakaganda. Madali namang itong matutunan. So, may tip pa pala ako sa inyo. You can customize pala itong picture na to sa taas. No? Paano? Select mo lang itong select theme and then you can choose theme or pictures depende sa taste mo. Sa akin, simple lang ito. Pinili ko to. Ayan, magbabago yan. Okay, magbago na. So, ganun lang. Para sa mata. Okay, yan ang Google Classroom. No? Punta naman tayo sa next. Sa akin, ang next important Google app is the Meet. Yan. So, ang Meet or Google Meet is used for video conference, no? Free lang ito. Ngayon merong inadjust si Google na free ito until September 30. 24 hours, no? Pwede mong gamitin itong Google Meet. Meron tong kakompetensya yung tawag natin Zoom, no? May mga iba't ibang kasi tulad ng ng Microsoft, meron yang Microsoft Team, no? Video conference din. Meron din namang Lark, no? Yung iba. Zoom, Google Meet, Microsoft Team, and Lark, and I think marami pang ibang pwedeng gamitin na pang video conference. So, kung gusto nyo i-try, yan, click nyo lang yung meeting. And then, may lalabas dyan na code. Para yung code na yon, just click the code or link para makapunta ka sa meeting. Ayan. So, samantalahin nyo to ngayon hanggang September kasi nalilimit na yung time to use this. Magiging 1 hour na lang, no? Yung free. Pero kung mag-subscribe ka, okay na okay. Only yun. Okay, third product natin is itong Drive, no? Google Drive. So, ang Google Drive, lubo ata ako. Excuse me. Let's go pick. Buwa pa ako. Ayan, wait lang ha. I-post ko lang. Ayan, naubo lang ako. Sakit. Ayan, click muna natin. So, discussion natin is nasa Google Drive. So, again, ang purpose ng Google Drive is storage ng activity mo sa Google Classroom. For example, to may classroom. So, yan. Ito yung record ng na-create kong classroom. So kasi nag-demo rin ako dati pa, kaya yan, may mga na-record dito.
Okay, so ano pa ba ang feature ng Thrive na to? So other than storage, pwede ka ring mag-create dito ng form. Yan, kapag clinic mo to, you can use the Google Docs, the Google Sheets, the Google Slides, and form. Yan, forms na blank or template or ready to use na. Drawings, map, sites, ito, script, Jamboard, and Soho Show. Yan, maraming makikita rito. Ano nga pala itong tinatawag na Google Docs? Yan. So, ang Docs is parang Word sa Microsoft. So, ganun. Kung ano yung Word, parang ganun lang siya. Google Sheets, parang Excel. Google Slides, PowerPoint. Yun nga, ang trending kasi, dati we used the Microsoft like Word, Excel, and PowerPoint kapag offline. Kaso ngayon, panahon ng COVID, nako, magiging mabenta itong mga to kasi online na eh. Ibig sabihin, madaling through the link lang, pwede nang mabuksan to mga to kasi ipadala lang ng may-ari, no? Kaya ito siguro yung magiging very useful sa tao because naka-cloud na, basta naka-online na, hindi kasi to pwedeng gamitin na walang internet. So kahit nasaan pa siya, basta may internet, wow, boom, ayos ang boto-boto. Masisend na kagad ang documents. Okay, yun lang at maraming salamat mga kababayan. Baka gusto nyo pong hitman lang dyan ng subscribe dito sa YouTube channel natin para gumawa pa tayo ng maraming tutorial or information at dissemination sa kaunting kaalaman sa through research, no? Okay, at yan po ang top 3 ko na Google Apps. Okay, maraming salamat po. Close na natin to. Okay, close pa ng iba. Okay, close. Close. Very close. Very close. Yan. Okay, so punta tayo sa patugtog muna tayo Yeah. Thank you sa ating pasensya na sa paggamit ng song. Yeah, balik tayo. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan at again, tulungan po tayo kung ano pong tulong natin. Napakahalaga niyan sa ating kapwa, lalo't dumaan tayo sa pandemic na ito, kaya magtulungan tayo para makarecover ang bansa natin. Maraming salamat po. Ito nga po pala si Turbo. Yan, tawagin na lang po natin Turbo.